Dr. Carol Markey. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig and Sir Ted, DJ Chacha, salamat sa pag-imbita sa amin. Okay, sige po. Una po sa lahat, ano ho ba itong Congressional Commission on Education para ho maintindihan natin ang purpose ng grupong ito at ang function po para po sa inyong mga studies na ito? Go ahead, sir. Opo, kung naalala natin nung 2020 lumabas yung PISA results. So ito isa itong international assessment kung saan tiningnan kung ano yung kakayanan ng mga estudyante natin. Lumabas po sa data na yon na pinaka-bottom tayo ng list sa lahat ng participating countries. Kaya ang ginawa ng Kongreso, bumuo siya ng Second Congressional Commission on Education para aralin ano ba yung problema sa ating mga paaralan. Bakit ba hindi natututo yung mga batang Pilipino? So in the past 3 years, yung trabaho po namin aralin ano bang mga problemang kailangang solusyonan at anong mga batas na kailangan para i-address ito. O yun, very good. Ano po? So, ito pong ginawa, itong resulta ho ng inyong ginawang mga pag-aaral na ito, ano po yung mga, unahin na lang po natin, yung mga pinaka nakakabahalang punto? Punto por Oo, punto po. Go ahead. nakadalawang report na kami, Manong Mm, Ted. mm. Last year, lumabas yung data natin na wala palang textbook sa mga public schools except grades 5 and 6 students. Isang dekadang walang libro ang mga batang Pilipino. Ngayong taon po, naglabas kami ng second year report, yung Fixing the Foundations, A Matter of National Survival. Tapos siguro yung limang pinaka nakakabahalang findings namin. Unang-una, 30% ng mga Pilipino, kahit na high school or college graduate, hindi talaga functionally literate. Anong ibig sabihin natin ng hindi functionally literate? Ibig sabihin nakakapagbasa sila ng mga sentences, pero sa totoo hindi nila naiintindihan. Mhm. So kahit na college graduate ka na or high school graduate, hindi mo pala nauunawaan yung mga nababasa mo. Ikalawa siguro, nagulat kami, 62% pala ng teachers natin sa high school, ang tinuturo, hindi nila pinag-aralan. Kumbaga sa mga consultations namin, ang sinasabi ng mga teachers, "Sir, hindi ako makakapagturo ng maayos ng math kasi ang natapos ko Filipino, pero inassign ako sa math. Tapos may English teacher inassign sa physical education." So, malaking problema po yun. Ikatlo siguro doon yung principals. Nakita natin sa data na yung mga kalahati pala ng public schools natin walang principal. Nabahala po kami doon kasi akala namin basic yon, 'di ba? Na isang school may principal. Kasi kung walang principal, sino yung instructional leader? Sino yung magmamatsyag sa school to make sure na nangyayari yung mga kailangang mangyari at yung mga bata talagang natututo. Tapos nakita din po natin na tayo ang bullying capital of the world. Sa lahat po ng assessment, grade 5 and grade 10, nakita natin pinakamataas sa buong mundo ang Pilipinas. Ang mga batang Pilipino po sinasabi, lagi silang nabubuli ilang beses sa isang linggo. Sila po talagang natatakot. They don't feel that they belong in school. Tsaka lonely sila in school. So yun nakikita nating data. At ang ibig sabihin po nun, pag yung mga bata natin hindi na nila pakiramdam na safe sa school, hindi sila matututo kasi hirap din silang makapag-concentrate sa pag-aaral o ayaw na nilang pumasok. Siguro panghuli na lang po, 4 in 10 college students po ang nagda-drop out. So kahit na marami nang nag-a-attend, 35-39% ang participation natin, marami pala hindi nagtatapos, halos kalahati. Yun po yung nakalaman sa ating Year 2 report, nakakalabas lang ngayong Monday, Tuesday po. Okay, so, Doctor, sa lahat ng ito, ang problema ba ay nasa policy na kakailanganin na kulang o basically nasa executive? Nasa executive po, nasa implementation. Kasi sa totoo lang, napakarami po nating magagandang batas, magagandang ideas, magandang policy na nakasulat, pero pagdating sa implementation, dun po tayo talaga may kakulangan pa. Opo. So dito po, doktor ngayon, no, na nasa executive actually dito ang challenge. Mm. Meron bang usapin na naman sa kakulangan ng budget? Because as we all know, sa ating pong lagi, no, sa ating pong pambansang budget, pinakamalaki ang share ng education. Opo, bahagi po talaga ang budget. Pero siguro i-unpack po natin 'no, kasi yung early childhood education na nakikita po natin na magandang pundasyon or kailangang pundasyon para matuto yung mga bata pagdating sa kinder to grade 3, devolved function po kasi 'yan. Ang ibig sabihin po sa LGU nakasalalay yung pag implement ng nutrition sa first 1,000 days para hindi maging bansot ang mga bata at yung pagtuturo ng early education talagang nasa pondo rin ng LGU. Ang problema po diyan siguro yung kakayanan ng mga LGU, unang-una, hindi po lahat may pondo para magawa ito kasi reliant sila sa isang special education fund Mm. na 'pag mayaman yung
munisipyo mo, mas maraming pera ka. Pag mahirap ka, fifth class municipality, halos wala ka na makukuhang pera para magastos, para maggawa 'tong mga nutritional at early childhood intervention. So, pondo po isa, siguro yung political will or kaalaman din ng LGUs natin, ng mga mayors na nag-implement ng mga programa at naglalaan ng mga pondo. At ikatlo, yung pagsusupport ng national government. So, dapat nagtutulungan po yan. Doon po tayo mag improve pa dapat. Opo. Yan po ay doon nga sa basic ano po na pangangailangan ng mga bata para po sa malusog na pangangatawan na Opo. correspondingly po kailangan nga para po sa kanila pong pag-aaral, di ba? Sa pag ho naman pinag-usapan natin, halimbawa, yung sinasabi po ninyo, libro, di ba? Kakulangan po sa libro. Yes. Halimbawa din po yung mga principal o maging guidance counselor sa issue po ng bullying. Yes. Yun ho Opo. ba, pera ang kailangan o nandun lamang sa competence ng DepEd para sa hiring ng mga kinakailangan ng mga taong ito? Parehas po. Sa totoo lang nakita natin sa data, sa principal, sa guidance counselor, sa ibang aspeto po. Kumbaga, ang vacancy po natin ng guidance counselor 4,460. Ang ibig sabihin po nun, meron tayong posisyon na nakalaan na may pondo pero hindi na-fulfill kasi kulang ng pagmamatsyag sa executive branch. Pagdating sa principal, nakita po natin yung 25,000 na schools na wala. Yung iba doon, may posisyon namang pwedeng Mhm. punuan at mag-appoint ng tao pero hindi na-appoint. Pero marami ring schools din naman, parehas na sa guidance counselor at pati sa principal, Mhm. na walang position. So kailangan pa rin talaga nating maglaan ng pondo. So parehas po, kailangan nating mas mag-invest sa education kasi kulang pa rin talaga yung investment natin. Tapos Mhm. ikalawa, pag nandiyan na, kailangan talagang siguruhin ng executive branch at talagang gawin nila yung trabaho nila para ma-appoint at magamit yung mga posisyon na ito. Yung pong 25,000 principals po, sir? Mm. Okay. Gaa I mean, practically, gaano ka ano kahirap gawin 'yan kung ikaw ang DepEd secretary at doon mo siyempre sa mga district kasi 'yan ano, district Division superintendents, po, 'di opo. ba? Opo. Division level yung appointments, So, Okay. kailangan talaga susubaybayan mo bawat division. We have 200 plus. So, ang kailangan dito, bawat division talagang sinisiguro niya Mhm. na na-appoint yung mga principal. Pero napakalawak po ng sakop ng mga division. Sa Batanes po, 27 schools lang. So, kayang-kaya. Sa Misamis Oriental, 1,275 schools. So, Mhm. kung isa kang division superintendent, tapos kailangan mong siguruhin na yung 1,275 may principal na naka-appoint, siguro sa pag-i-interview pa lang ubos na yung oras mo at hindi mo siya matatapos talaga lahat. So kailangan po siguro natin talagang aralin yung sistema natin kung paano tayo nag-i-implement kasi nagre-result po siya ng mga kakulangan sa school na nagiging balakid sa pag-aaral ng mga bata. So yun nga po, kasi itong mga problemang ito, nanganganak po ng problema. And eventually nga, ang Sigurado. nagiging bunga nito ay yung pong resulta ng edukasyon mismo nung bata no, sa eskwelahan. Ano ang, Exactly po. oo, ano Tsaka sa, hindi 'to nangyari overnight, Manong Ted. mm, Kasi mm, imagine niyo po, yung policy na 'to na pinag-uusapan po natin ng DepEd, 1997 policy pa po ito. Kaya ang sinasabi namin, halos 30 years na po pala natin siyang problema, pero bakit ngayon lang natin naiuungkat at nakikita? Kasi gano'n gano'n pong kahalaga sa lahat po ng pag-aaral, yung school principal, siya po talaga ang nagsisilbing taga-implement ng mga pagbabago para matuto ang mga bata. So kung walang principal, sabi ko nga, para kang isang orchestra na walang konduktor tapos kanya-kanya sila ng tugtog, paano mo sisiguruhin na maayos yung nangyayari? Walang gano'n. So, kailangan talaga nating seryosohin ito. Marami pong problema sa DepEd at naintindihan natin yun, pero siguro yung prioritization natin ng mga uunahin, mm. kasi yun yung pinakamahalaga para matuto ang mga bata. Kailangan may gano'n po siguro tayong pag-filter. Opo, so yung pong kakulangan sa principal, hindi ba rin po ito bunga din nung napakabagal na promotion system sa mga paaralan? Well, naging issue po 'yan sa mga teachers 'no, kung nabalitaan po natin, lumabas din po sa EDCOM report, base sa mga ilang pag-aaral na nakita natin na ang principal pala 15 ay ang mga teachers po, 15 years bago ma-promote. Mula teacher 1 o salary grade 11 hanggang teacher 3 o salary grade 13. Isipin po ninyo, 3,000 lang yung diferensya ng sweldo, pero bago mo makamit yon 15 years. At Mm. napakarami pong requirements noon. Kailangan nagkaroon ka na ng masters, kailangan nag-publish ka ng article, kailangan may innovation ka na natanggap sa lahat ng iba't ibang lugar sa community ninyo. So napakahirap po ng promotions at talagang
naging isang mahirap na balakid po 'yan kaya yung mga teachers natin either nade-demotivate or lumilipat sa ibang bansa, nagko-cause ng migration. Pero sa ikalawang linggo po ni Secretary Angara sa DepEd, pinirmahan na niya yung implementing rules and regulations at simula sa taon na ito, i-implement na po yung bagong Career Progression Act, na executive order para mapabilis ang promotion. Tapos sa Kongreso naman po naipasa na sa House of Representatives yung bagong batas para ma-institutionalize ito. Para siguradong hindi na maghihintay ng 15 years para ma-promote yung mga teachers. Opo. So itong lahat ng ito nga kapag iyong pinagsama-sama na, ang ill effect nito ay yung nang lumalabas yung PISA result, 'di ba? At the end of the day, opo. Opo. Mm. Alam niyo po, siguro dagdagan ko pa 'no, yung nakita natin na walang textbook. Tapos nakita din po natin this year, lumabas sa year 2 report, na grabe pala ang class suspension 'pag pinagsama-sama mo. I'm sure kayo po, dahil Mm. lagi kayong nasa radyo 'pag nagsususpend na at nababalitaan niyo sinong LGU ang nagsuspend. Ang ginawa po ng DepEd, binilang niya lahat ng class suspension simula July. Alam niyo po sa ibang regions, halos kalahati ng buong school year nawala dahil sa class suspension. So kung nakita niyo po 'yan sa graph natin, nung 88 school days po mula July hanggang December, sa Cordillera po 42 days ang suspension. Halos kalahati. So kung first 2 quarters po natin, July hanggang December, ibig sabihin isang buong quarter halos ang nawala. Paano matututo yung mga bata? So sa akin nga po, pag samasamahin natin ito, meron pa tayong double shift or triple shift, maraming suspension, walang principal, yung teacher na nagtuturo sa'yo, hindi naman yun yung pinag-aralan. Mm. Sa totoo lang, paano talaga tayo matututo? Ano yung maaasahan natin na mangyayari sa school at sa mga bata? Well, Talagang malaking problema po. opo, malaking problema nga na ngayon po'y, well, praise God, lumabas po ito, tinatanggap natin na problema. Dapat tanggapin muna ng gobyerno na ito yung problema, Opo. di ba? Kailangan talaga natin siyang aksyonan po. Okay. Dapat talaga hindi natin palagpasin yung susunod na 3 taon kasi talagang siguruhin natin, sabi ko nga po, napaka-basic na lang. Siguruhin natin na lahat ng graduate nakakapagbasa ng mabuti at naiintindihan ng binabasa niya at marunong ng mathematics na panggamit sa pang-araw-araw na buhay. Ganun ka-basic na lang po. Kasi napakahalaga po nito kasi nakikita natin, ang dami pala hanggang college umaabot, may diploma pero hindi nakakaunawa. Mm. And then, yung nga po, no, maliban doon sa meron kang diploma pero hindi mo naiintindihan yung binabasa mo, yung din pong dropout na Yes. ratio. Ano ang ibubunga niyan sa future labor force natin? Ito hong dami nga ng mga na hindi pwede naman mag-aral ng libre pero ano ba mga dahilan kung ba't nagda-drop out sila? At ano nga ibubunga nito sa quality ng ating labor force? Opo, siyempre yung quality ng labor force natin apektado. Chicken and egg po yan. Kasi kung ganito yung quality ng graduates natin, tapos magkukuha sila ng mga trabaho, pero sa totoo hindi nila magawa yung kailangan nilang gawin kasi iisipin mo professional na sila or talagang nakapagtapos ng college pero hindi magampanan yung mga tungkulin nila. Yung capacity ng mga kumpanya at ng mga organizations natin, mga businesses, apektado rin yung kanilang paglago. Tapos, mababawasan din yung mga mahihikayat nating mag-invest sa Pilipinas kasi laging high quality workforce yung hinahanap ng mga investor. So, yung kapasidad ng ekonomiya natin na lumago, umunlad ng mahusay, talagang apektado po yan kung marami palang college graduate natin, hirap sa functional literacy pa lang. Ngayon nakita po natin sa data, so we worked with PIDS or yung Philippine Institute for Development Studies para aralin ano bang nangyari. Nakita po natin mula 2014 hanggang 2022, nagkaroon tayo ng Free Tuition Act, yung RA 10931. Nakatulong po ito, nahikayat ang maraming Pilipino, lalo na ang mga mahihirap, na mag-aral ng college. Pero ang nakikita po natin, malaking problema pala ang attrition. Hindi lahat nagtatapos. In fact, more than half lang ang nagtatapos. So, 4 in 10 nagda-drop out. Sa BARM, ang sinasabi nga po natin, 1 in 10 lang ang nagtatapos. So, sa 100, 10 lang yung magtatapos, napakahirap po ng ganun. Kasi nasasayang yung opportunity ng mga kabataang Pilipino. Tatlo po yung reasons. Una-una, nakita natin, lack of personal interest. Yun daw po ang dahilan kung bakit hindi sila nagtatapos ng college. Pero yung mga bilang po, nung mga nagsasabing hindi sila interesado, medyo parehas doon sa bilang na hindi functionally literate. Kasi posible pong sinasabi nila, hindi sila interesado, pero sa totoo, paano sila maging interesado? Hindi nila naiintindihan yung pinapabasa sa kanila at yung inuupuan nilang mga lessons. Talagang mahirap po yun. Ikalawa, yung pangailangan na magtrabaho. Kasi
alam naman po natin, Mhm. talagang normal naman po ito sa lahat ng ibang bansa rin, na 'pag tumungtong ka na ng, college, talagang yung pagkahumaling mo na kumita na ng sariling pera kasi kailangan mong tumulong sa pamilya mo, Mm. nandiyan talaga 'yan. So, nakita din natin sa pag-aaral ng UP, yung part-time students natin nagtriple. Ibig sabihin Mhm. marami talagang kailangang magtrabaho para makatulong sa pamilya nila na sana Mm. nakakapag-aral. Pero hindi natin magagawa 'yan or hirap silang gawin 'yan kung yung college programs natin inflexible na talagang 4 years college ka lang dapat, tapos kailangan mong matapos, tapos puro morning 8 AM to 5 PM ang mga Mm. Klase. classes natin. Sa ibang Mm. bansa po, may night classes, may Saturday classes para yung mga estudyanteng kailangan magtrabaho pero talagang pursigidong mag-aral, Mm. puwede silang lagyan ng puwang or lagyan ng lugar sa iyong Mm. higher education system para Mhm. nakakapag-aral pa rin sila ng college. Ikatlo, yung financial difficulties. Problema pa rin po 'yan. Nakatulong yung free tuition at meron tayong tertiary education subsidy para sa pinakamahihirap, Mm. pero po hindi sapat lalo na ngayon. Alam niyo po dati nung 2018 nung bago yung batas, ang allowance po nito 60,000 tuition and allowance. Ngayon po 10,000 na lang 'yan. Kaya ang tanong natin kung mahirap ka, nabigyan ka ng subsidy na 'yan, pero 10,000 na lang 'yan. Paano mo babayaran ng tuition? Paano ka gagastos ng pang-commute? Mm. Paano ka Hmm. kakain? Paano Mm. ang Mhm. proyekto? Mm. Halos wala, hindi ka talaga magtatapos. So ang sinasabi natin, hindi sapat na may batas, kailangan ini-implement natin ng mahusay para magawa nito yung gusto niyang gawin nung una pa, na Mhm. talagang matulungan ang mga mahihirap, hindi lamang makapag-aral pero makapagtapos. Kailangan ibalik siya sa tamang amount. Kasi kung 10,000 yan, nakikita nga po natin sa data, halos wala silang mae-enrollan. 5 kurso lang. At hindi pa natin alam kung dekalidad na institusyon yung papasukin nila dito. Elementary Ed, Technical and Livelihood Education, Criminology, TVET, Industrial Technology. Diyan lang sila pwedeng mag-enroll. So kung Mm. ikaw, hirap ka na sa pagbabayad ng tuition tapos limitado ka pa sa Mm. kursong pwede mong enrollan, Mm. kung gusto mo pala mag-engineer, mag-nurse, Mm. hindi mo magagawa yun, hindi ka na lang magka-college or magda-drop out ka na lang. Kailangan po nating tugunan 'tong mga issue na 'to kung talagang seryoso tayo sa equitable access to quality tertiary education. So, yung binanggit mong tatlong mga factors na iyon, yung dalawa doon basically may kaugnayan sa poverty, sa kahirapan. Kasi nga, 'di ba? Sigurado po. Oh, kahirapan kasi yung bata obligado ng maghanap buhay para tulungan ang kanyang pamilya. Kaya Sigurado din po oh, 'yun. mhm. Kabit-kabit po 'to, Oh, okay. kabit-kabit po talaga ito. Kaya Ok dapat mm. buo din yung pagtingin natin, holistic. Hindi Mm. puwedeng inisip natin ito na lang yung solusyon, o tuition, Mm. tuition. Pero Mm. sa totoo ang kabataang Pilipino hindi lang naman tuition ang pinoproblema, 'di ba? Mm. Pinoproblema nila pati ang kanilang mga pamilya, ang Mm. kailangan tumulong sa magulang, Mm. magpapatulong magpaaral ng kapatid. Yan Mm. po yung realidad na kailangan nating tanggapin at respondehan. Opo. Naisama ba sa pag-aaral itong K-12 program na ito? Kasi nga dati-rati, 'di ba, pagkatapos mo ng high school, college ka na kaagad. And then by age Mm, 19, 20, graduate ka mm, na. Meron bang effect mm. ito dahil nga sa usapin ng mga dropouts? Well, hindi pa po naman natin Wala nakikita pa. 'yan. Nakita Mm. lang natin na, yung problema po kasi 'di ba hinangad ng K-12 noong 2016 nung unang nag-implement ang senior high school na employable yung mga Mm. graduates. Mm. Na pagkatapos nilang mag-grade 12, sa totoo lang dapat ang intensyon dati, hindi lahat kailangan mag-college. Yung iba Okey. dapat puwedeng mag-take ng Mm. TVET Mm. o sa usapin ng TVET po ano 'yan, eh, NC3, NC4, Mm. NC5. So Mm. mas higher skills na Mm. training or dumiretso sa trabaho. Hindi po niya nakamit yung intensyon na yun. Kasi unang-una, wala pa lang NC3, NC4, NC5 yung TESDA noong mga panahon na yun, na ngayon tinututukan nila Secretary Benitez. Tapos yung mga kumpanya, hindi pa pala ready na Mm. tumanggap ng mga Mm. grade 12 graduates. At Mm. dahil sinasabi nila, hindi naman work ready. Kasi nga, kulang naman sila ng Soft skills yung ang iba. industry immersion, Mm. soft skills, Mm. lahat ng 'yan. Tapos may kakabit pang functional literacy problem. So, paano talaga 'yon? So, kailangan suungin, talagang solusyonan 'tong mga problemang 'to. Okey, Oo, sige. Doc Carol, sir, medyo overwhelming 'tong mga nabanggit niyong problema 'no sa Oo nga sektor ng po. edukasyon. Ito po muna, unahin natin 'to. Yung binabanggit ninyo na hindi naging epektibo yung intensyon ng K-12 na makapagtrabaho na ang mga bata kahit hindi magkolehiyo, kasama din po ba sa iprinisinta ninyo na solusyon yung pag-assess kung dapat pa ituloy ito
O kung itutuloy man, may mga subjects nga, may mga nababanggit po no sa mga balita na gagawin na lamang science, math, and English yung focus Yes, nung opo, senior high opo. school. Sige po, sir. Opo. So nakita natin may mga ibang pag-aaral kaming ginawa at ongoing yung consultation natin dito. May pumasa na tayong batas sa House kay Congressman Romulo, tapos sa Senate nagsisimula yung consultations pa lang din. Ngayon ang nakikita po natin dito, talagang siksik na siksik po kasi yung K-12 curriculum. In fact, may study po na ginawa yung Lasal, naka-partner po natin, na overworked ang mga batang Pilipino pagdating sa content. Talagang siksikan, pinakamahabang, pinakamalaman yung curriculum. Pero sa totoo lang kasi, curriculum on paper yun eh. Nakita natin sa katotohanan sa mga schools, sa double shift, triple shift schools, hindi naman sila nakakapag-aral ng ganun ka na natatapos ang mga lessons. Kasi Mm-mm. putol nga yung mga classes nila eh. Kung dapat buong araw silang nasa school, half day lang sila or one-third of the day. Yung ibang schools na nakita po natin, every other day lang ang pasok, half day. Sa ibang mga araw, binibigyan sila ng module, mag-aaral na lang sila sa bahay. So, kailangan maging realistic tayo sa totoong nangyayari sa mga konteksto ng public schools. Ikalawa po, napakaiksi kasi ng work immersion na laman ng K-12 curriculum nung unang disenyo niya. So, ang sinasabi ng karamihang mga kumpanya na kausap natin, hindi yun sapat para talagang makuha nila yung training na kailangan nila na hands-on para maging useful sila sa workforce pag nag-graduate sila. So, kailangan pagtuunan yun. Tapos yung SHSTVL po natin, imagine niyo po, sa mga consultation at pag-aaral na ginawa natin, magte-techvoc ka, pero kailangan kang mag-aral ng 21st century world literature. Parang kailangan siguro nating talagang pag-isipan, ano ba yung makakatulong sa bata sa Oo. gusto niyang tahakin na landas at talagang makakatulong sa kanyang maintindihan at matutunan yung mga skills na gusto niya. Okay. Sige. So, Doktor, ilang taon ito na bago natin Sorry po. bago natin matumbok, no? Yung ideal na na sitwasyon para sa ating mga mag-aaral all the way hanggang sa kolehiyo. Ilang taon? Opo, Ilang taon? ngayong November, magre-release po ang EDCOM ng aming roadmap na ipopropose para sa ating gobyerno. Ipe-present po natin 'to sa Kongreso tsaka kay President Marcos. Kailangan po natin siguro mga 10 taon na tutukan ito. Tuloy-tuloy kasi masyadong matagal ding napabayaan at maraming isyung kailangang solusyonan. Kailangan nasa tama din po yung prioridad natin. Ang sinasabi natin, hindi po sapat na dagdagan yung pondo, kailangan dagdagan ng malaki ang pondo at investments natin para sa edukasyon, pero dapat ilagay sa tama din at unahin yung mga bagay na foundational. Ano ang foundational? Stunting. Isa po tayo sa may pinakamataas na stunting sa buong mundo. Nakita natin sa data na pag ang bata stunted, irreversible po yung damage sa utak ng bata. Hindi niya kayang matuto ng kasing husay ng ibang nakatanggap ng tamang nutrisyon. Ngayon po, underinvested pa tayo sa nutrition, sa mga bata. Ikalawa, early education. Nakita po natin sa datos na pag ikaw nag-access sa early education, ito po yung age 3 to 4 ha, na nag-a-attend ka na ng mga klase sa child development centers natin, yung score mo sa math and science talagang umaakyat ng 100 points more. So napakahalaga po ng early education. Tapos ikatlo, dapat po tayo talagang i-focus yung gastos at paglalaan ng pondo sa primary education, kinder to grade 3. Inaral po natin sa Vietnam ang gasto sa bawat batang estudyante doon, 42,000 pesos sa kinder to grade 3. Tayo po nasa 18,000 pesos. At pumupunta sila sa mga school na walang principal, walang libro, laging suspended. Tapos every other day ang pasok. Yung mga bata po nung nag-implement ang matatag curriculum nung July, 5:30 a.m., kinder grade 1, kailangan pumasok kasi double shift, triple shift ang mga school. Hindi po pwedeng ganun. Hindi matututo yung mga bata. Oo. Oh, wow. It's Overwhelming oo problem, nga, ano? ang laki ng Urgent po yun ngayong next 3 years. Dapat yun yung solusyonan natin. Oo. Kasi kung hindi po natin ginawa ito, Oo. kahit perfecto po yung senior high school curriculum, Oo. wala silang foundation. Hindi nila maintindihan yung mga lessons nila. Oh, yung controversial na sex education, meron ba kasama sa inyong study yung pangangailangan nito para naman din doon sa usapin to prevent itong teenage pregnancy, including na rin yung sinasabi nga na pagsasamantala o doon sa kabataan na biktima nga ng sexual abuse? Hindi po kasi siya pumasok sa priority areas natin nung nag-identify tayo 2 years ago. Pero ang masasabi ko lang po dito, alam natin na marami pong nutritionally at risk pregnant mothers. Yung nutritionally at risk pregnant mothers, sila po mismo stunted,
Kaya yung anak nila, dahil kulang din sila ng nutrisyon, stunted na rin. So siguro po yung advokasya natin, actually, na sana mapag-isipan din ng DepEd at ng TESDA, yung mga kababaihan na nasa high school, kasi sila naman magiging ina, kung sa high school man or in the future. Sa kanila pa lang, pwede na nating turuan ng tamang nutrisyon, tamang pag-aalaga sa bata para nauunawaan nila. Kasi nakikita natin ngayon, mayaman o mahirap, hindi po tama ang nutrisyong binibigay sa anak. Kulang Okay, po sa sige. good fat at sa good protein. Oo. Ito lang, para din natin burahin yung kaisipan na hindi na bali kasi mag-suspend ng klase kasi pwede naman online. Ano ang Opo. inyong findings dito nga sa mga online classes sa competency, sa teknolohiya at yung equipment ng mga guro at ng mga Sa bata? totoo lang po, yung online, napaka-konting proportion lang naman ang mga batang Pilipino at mga paaralan na kayang gumawa nito. Karamihan po sa kanila SLMs o self-learning modules na sinimulan nung pandemic, yun pa rin po yung ginagamit nila. Ngayon po ang tanong namin sa DepEd at hinikayat na po natin sila, inaasahan natin kasi na makakatulong tong mga ganitong gamit. Pero paano ba natin chine-check na talagang natututo yung mga bata pag nasa bahay sila? Kasi po, maraming mga schools po na maraming shift, ang nangyayari kahit kinder or grade 3, pag Tuesday, Thursday, hindi pumapasok ang mga bata, binibigyan ng module, mag-aral mag-isa sa bahay, tutulungan kung sino mang kasama sa bahay. Ang tanong po namin, pagbalik ba sa klase, paano yung chine-check na talagang natutunan nila yon? 'Di ba? So, kailangan pa natin 'tong i-perfect kasi sa totoo lang hindi naman po natin maiiwasan ang mga climate change kasi talagang nandiyan na po 'yan. So, kailangan pag-isipan natin ng mahusay, perpektuhin natin kung paano natin magagawa ang educational technologies at magagamit ito para masiguro na patuloy ang pagkatuto ng mga bata sa bahay. Okay. Oo. Sige, go ahead. Doc, Sir Carol, you started, tama po ba, 2023 dito sa inyong assessment? And Yes, it will January. end on Yes po. 2025. Pero with the data that you're presenting to us now, mukhang dapat yata taon-taon itong gawin ng EDCOM to. No? Mukhang dapat i-extend po kayo. Napag-uusapan na rin po ba ngayon sa Kongreso yan? Well, na-bring up po ni Senator Alan doon sa event namin nung nilaunch po namin yung Year 2 report na baka mag-file po siya ng bill para i-extend yung EDCOM. Siguro po, pag-iisipan po natin yan. Ang panukala po ni Senator Alan, magkaroon po ng EDCOM na mananatili doon kung saan Opo. magkatrabaho ang mga chairperson ng Committee ng Education sa House at sa Senate, kasama nun tatlong education agencies natin, si DepEd, CHED at TESDA, para laging magkasama nilang aaralin, babantayan at sisiguruhin na sosolusyonan ng mga problemang ito. Nakita po Okay. natin mahalaga talaga ang oversight. Dapat talaga nababantayan at nakikita ng mga datos para talagang hindi napapabayaan ng napakatagal. Kasi marami pong issue na inaaral natin ngayon at sinusolusyonan, 30 years na palang nangyayari. So Opo. sana po nga hindi maulit-ulit kasi kawawa yung mga batang Pilipino, kawawa po tayo. Oo, at kawawa nga ang susunod na henerasyon, ano? Oo, Totoo dito sa totoo ibubunga po nito. talaga. Okay, so doctor, dito ho kailangan na kailangan talaga basically political will ng leader ng bansa at mamumuno sa kagawaran para masolusyonan 'tong mga problemang ito. Muli, Yes. ano ang danger para lang mas maliwanag, ano ang kakaharapin na problemang ng bayan 10 years from now kung hindi ito agad-agad masolusyonan? Well, kung nangyari po yan at hindi natin masolusyonan ito at lahat tayo magpatuloy na illiterate ang karamihan ng mga Pilipino, yung mga tipo po ng jobs na available po sa atin, mababawasan ng trabaho, yung jobs na magkakaroon po tayo sa bayan natin, bababa ang mga sweldo kasi magiging low skill occupations po yan. At tayong lahat, hindi makakawala sa kahirapan ang karamihan ng mga Pilipino. Kasi po yung job opportunities na available sa kanila, magiging substandard. Opo, oo. Nako, alam mo, Doctor, Very alarming. napaka ano ito, kami po'y muli nagpapasalamat ng lubos sa inyo sa pagbibigay nyo ng panahon at paliwanag na ito dahil kami lahat ay natuto at ngayon napagtanto natin kung gaano kabigat ang problemang ito at kailangan natin magtulungan. Hindi pa tayo dito tapos ha, Doctor? Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon kasi hindi nauunawaan ng marami kaya mahalaga nga pong ipaliwanag para talagang seryosohin natin lalo na sa darating na eleksyon ano. Dapat seryosohin natin at maging pangunahin sa mga prioridad ng mga tatakbo sana at maging mahalal nating opisyal ng edukasyon talagang tutukan. Whether sa local government or sa national government kasi talagang pundasyon po ito ng poverty alleviation at pag-igi ng buhay ng maraming Pilipino. Salamat po.
Salamat din na marami sa iyo. Sincerely, salamat na marami at muli kaming tatawag at istorbo sa iyo, ha? Thank you, Sige Doctor. po, wala pong problema. Anytime, sir. Anytime Salamat. po. Mabuhay ka. Maraming salamat. Thank you si Maraming Dr. salamat. Carol Marquis, ang Executive Director po ng EDCOM 2.